Upang Ilonggo, Please subscribe and like. and share. Nako, alam mo ba guys, ito po, no, ang balita natin na pinakaayaw ng mga anti-Marcos, na mabalitaan. Ito ang pinakaayaw ng mga anti-Marcos na makita na lumalago ang ekonomiya ng bansa. At maraming namumuhunan na mga dayuhan dito sa bansa natin. Maraming nag-i-invest na mga mayayaman negosyante at nagtitiwala sa bansa natin, at dahil yan sa ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., mga kababayan. Ayaw ng mga ano yan, ayaw po ng mga anti-Marcos na mga didilis yan. Kumbaga nakikita na ho nila ayaw pa rin nila yan paniwalaan. Di ba? Kahit ipinapakita na nga dyan, ang taas ng ekonomiya ng bansa, ayaw pa rin nila paniwalaan yan, mga kababayan. Hindi pa rin sila masaya dyan. Ayaw na nila ng magandang balita o magandang nangyayari dito sa bansa natin. Ang gusto nila ay pabagsakin lang talaga si PBBM. Yun talaga ang gusto lang nila. Ayaw ho nila yung mga ganitong balita. Ayaw po nila nito, mga kababayan. Ayaw nilang makita na tumataas na, ang ekonomiya ng bansa. Ayaw ng mga anti-Marcos yan na alam naman natin na ang pagtaas ng ekonomiya ng bansa ay makakatulong para umahon ang bansang Pilipinas. Paano kasi, tropa? Hindi kasi nagawa ng mga idolo nila yan Hindi nagawa ng mga past administration yan. Only si PBBM lang ang nakagawa niyan. Tama nga. Dahil si PBBM lang din ang nakapagbayad ng utang ng Pilipinas. 'Di ba? Past administrasyon, iniwan sa ng napakalaking utang. O dahil nakakapagbayad si PBBM, nababawasan ang utang ng Pilipinas. Ganyan dapat yung presidente. Gumagawa ng paraan kung paano niya tutulungan ng bansa at paano kumita ang bansang Pilipinas. Hindi lang puro utang ang ginagawa. Ayaw kasi ng mga iba yan kasi naiinggit na lang yan. Ito guys, babasahin ko lang Ito, nangako ang dayuhan na pamumuhunan na higit sa triple sa second quarter ng 2024. Mga kababayan. Ibig sabihin, bago matapos po ang 2024 ay triple ang mamumuhunan sa bansa natin. Naku po, mga kababayan. Tropa, fake news na naman ata yung ginagawa nimo. Kasi nga, paano ba naman kasi, tropa, yung pinapanuoran ng mga didilis na yan ay puro fake news. Tulad na lang po ni Maharlika. Lagi nilang pinapanood yung mga nilalabas ni Maharlika na mga peeking video na inuuto-uto na lang sila ni Maharlika. Ginagawa na lang silang tanga ni Maharlika. Naniniwala pa, mga kababayan. Ganyan na po katanga yung mga didilis. Para lang paniwalaan nila at umakit pa ng mga kababayan nila at mauto din nila ang mga kababayan nila. Ganun ho yan ang utak ng mga didilis. Ipapakalat pa nila yan para mauto pa nila yung ibang mga Pilipino, paniwalain. 'Di ba? Ganun yung ginagawa ng mga didilis para lang sila sirain si PBBM. 'Di ba? Nga lang matalino na yung mga tao ngayon Hindi na katulad dati. At nakikita na nila na maganda naman talaga ang ginagawa ni PBBM sa bansa natin. Ang total foreign investment pledge na inaprubahan sa ikalawang quarter ng taon ay mahigit sa triple sa 189.50 billion mula sa 59.09 billion sa parehong panahon noong 2023. Biruin mo yan, mga kababayan, ang laki magiging triple talaga. Kahit sabihin home pledge pa lang ito, mga kababayan, pero makikita inyo naman, 'di ba?
nito lang, January hanggang June, mga kababayan. Nakita nyo naman sa vlog natin dyan kung magkano po yung kinita ng Pilipinas sa mga pumasok na mga investment dito. Umabot lang naman po mga kababayan ng 1.15 trillion sa mga investment yung pumasok at nag-invest dito sa bansa natin. Ito pledge pa lang mga kababayan. Pero mga kababayan, aasahan natin yan, maging totoo yan. Ayon pa dito mga kababayan, sinabi mo ng PSA na ang Switzerland ang pinakamalaking pinagmumulan ng investment pledge na nagkakalaga umano ng 172.4 billion na mahigit kumulang 90.8% ng kabuuan pledge nung panahon. So yung Switzerland, tingnan nyo mga kababayan, mayaman na bansa yan. Mayaman na bansa yan mga kababayan. Biruin nyo, nagtitiwala na sa bansa natin. Nagtitiwala at mamumuhunan dito ng kanilang pera sa bansa natin. Ayaw nyo ba yan? Siyempre ayaw nila yan. Kasi si PBBM ba naman ang dahilan? Kasi ayaw kasi ng mga anti-Marcos yan. Lalo na kung si PBBM ang dahilan ng pag-unlad ng bansa. Diba? Diba? Kasi nga, galit na galit yan sila. Pero yun nga mga kababayan, yung Esplanades dyan, yung Esplanades. Galit na galit sila dyan. Na, kay Duterte daw yan. Naangkin daw ni BBM. Bakit? Nung panahon ba ni Duterte, nakita nyo bang ginagawa yan dyan? Baka yung sinasabi, yung Binondo Bridge. Yun. Naku po, mga kababayan. Sinundan ito ng Japan na may 7.68 billion at Malaysia na may 4.53 billion. Sabi nyo walang nag-i-invest dito sa bansa natin. Ano ito? Mga kababayan, ano ito? Kasi nga mga kababayan, matalino talaga ang atin mahal na Pangulo. At siya lang ang nakagawa niyan. At siya lang, ang nakagawa na pakikipagkausap sa iba't ibang mga bansa. At dahil din yan mga kababayan, sa kanyang mga lakad na sinasabi ng mga anti-Marcos, sinasabi ng mga didiles na puro bakasyon lang. Pero hindi nila alam, ang bakasyon ni PBBM na yon ay hindi naman talaga bakasyon, kundi trabaho. Ayan nakikita na yung bunga. Yung nagbakasyon sa Germany, ano hong nangyari dyan mga kababayan? Yung nanood ng concert. Tapos pag-uwi dito sa Pilipinas, hindi pa nakontento sa concert. Nagngawa pa sa social media. Nanira pa ng kapwa niya, politiko. Tapos sasabihin ninyo, buti si PBBM talagang ginagawa niya lahat para lang mapaunlad ang bansa. Yung siyasabi niyong magaling, anong ginagawa ngayon? Ginagawa niya kung paano niya pabagsakin ng gobyerno. Ganun lang yun. Ito yung sinasabi po ni PBBM. Ito, sabi ni PBBM mga kababayan, ang pag-upgrade ng credit rating ng Pilipinas para mag-udyok na mas maraming pamumuhunan. Yan ang sinabi ni PBBM. Diba? Ayan na yan. Dahil tumaas po ang ekonomiya natin, sigurado, dahil yan sa pagdami ng mga investment dito sa bansa. Umaasa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ang investment grade rating ng Pilipinas ng Japan-based rating investment information INC ay magtutulak na mas maraming pamumuhunan sa bansa. Diba? Pati Japan nakakatulong sa atin. Diba? Sa isang payag, sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ang pinakamataas rating sa bansa ay isang manifestasyon ng mataas na kumpiyansa ng mga mamumuhunan sa matatag na ekonomiya ng Pilipinas. Nako, mga kababayan, ayaw nila nito.
Kasi tebroin nyo mga kababayan ha, tumaas siyempre yung ekonomiya natin. Aasahan natin yan, mas maraming mga investment ang maaakit dyan at papasok sa bansa natin. Kaya ito na yung sinasabi ni PBBM, mga kababayan, na unti-unti natin maaahon na ang bansang Pilipinas. Pero dapat tayong mga Pilipino, para makatulong naman tayo sa gobyerno, makatulong tayo sa ating mahal na Pangulo, aba, mga kababayan, magkaisa naman tayo at magtulungan. Huwag puro po na sa gobyerno na wala naman tayong natutulong. Ang pagkakaisa, ang pagtutulungan natin ng bawat isa at hindi nagsisiraan, ay malaking tulong yan para sa gobyerno. Yun po mga kababayan. Sana may naibigay na naman ako sa inyong impormasyon. At sana mga kababayan, i-share nyo yung video na ito para mas marami na namang umiyak na mga didilis dyan. Salamat at magandang araw po sa inyong lahat.